Mayong buntag mga igsuon, magpabilin ta sa pagbarog atong ablihan ang atong Biblia sa Josue kapitulo 24 bersikulo 15. Kung balikon, Josue kapitulo 24 bersikulo 15. Atong dunganan sa pagbasa. Kung dili kamo andam sa pag-alagad kaniya, pagpili karong adlaw kung kinsay alagaran ninyo. Ang mga Diyos ba gialagaran sa inyong mga katigulangan dito sa Mesopotamia? O ang mga Diyos sa mga Amarihanon dinhi sa Yuta magipuy-an ninyo karon? Apan alang kanako ug sa akong pamilya, mag-alagad kami sa Ginoo. Ato pong basahon sa unang mga hari, kapitulo 15, bersikulo 1 hangtod sa 5. Unang mga hari, kapitulo 15, bersikulo 1 hangtod sa 5. Sa ika-18 nga tuig nga naghari si Jeroboam nga anak ni Nebat dito sa Israel, nagsugod usab paghari si Abiham dito sa Huda. Naghari siya sa sulod sa 3 ka tuig dito sa Jerusalem. Ang inahan niya mao si Maaka nga anak ni Absalom. Ug nagpakasala siya sama sa iyang amahan ug wala siya nagmatinud-anon sa Ginoo nga iyang Dios, dili sama sa iyang katigulangan nga si David. Bisan pa niini tungod kang David, ang Ginoo naghatag kaniya og usa ka anak nga lalaki aron maoy mapuli kaniya paghari ngadto sa Jerusalem ug aron niya ang paghari sa Jerusalem aron ang Jerusalem mahilayo sa kadaot. Gihimo kini sa Ginoo kay gibuhat man ni David ang matarong ug gitiuman niya sa tibuok niyang kinabuhi ang tanan nga gisugo kaniya sa Ginoo gawas sa butang nga may kalabutan kang Urias nga Hitihanon. Tupong ablihan sa Mateo kapitulo 20 bersikulo 29 hangtod sa 34. Mateo kapitulo 20 bersikulo 29 hangtod sa 34. Sa ilang pagbiya sa Jericho, daghang tawo ang misunod kang Jesus. May duha ka buta nga lalaki nga naglingkod daplin sa dalan. Nakadungog sila nga si Jesus hapit ng mulabay, busa misinggit sila, "Kaliwat ni David, kaluy intawon kami." Gipahilom sila sa mga tawo, apan misamot hinuon sila pagsinggit, "Kaliwat ni David, kaluy intawon kami." Mihunong si Jesus ug nangutana kanila, "Unsa may gusto ninyo nga akong buhaton kaninyo?" Sila mitubag, "Sir, gusto unta mi makakita." Laluoy si Jesus kanila ug gihikap niya ang ilang mga mata ug diha-diha kakita sila ug misunod kaniya. Amen. Praise God. May buntag mga igsoon. Kampo talang sa pagsugod. Takos ka Ginoong pasidunggan, pasalamatan kay ikaw ang Dios nga labing gamhanan. Nga maoy paabot ka namo karon taknaa busa. Kami nagiusa aron pagsimba kanimo sa espiritu ug sa kamatuoran. Tuguti nga mahimaya ka sa among pamalandong sa imong pulong uban ang giya ug lamdag sa imong balang espiritu. Salamat nga imong panalanginan ang matag usaw Dios karon taknaa sa ngalan ni Jesus. Amen. Manlingkod ta palihog. Ingna imong tapad nga nalipay ko nga naa ka karon. Praise God. So atong gi-welcome ang matag usa sa ngalan sa atoang buhi nga Dios. Og makaigsuuna nato nga miduyog nato pagsimba sa online sa Luzon, Visayas, Mindanao ug sa ato makaigsuuna na sa gawas sa nasod sa kamad-an man ug sa kadagatan. Happy New Year. Inay mo tapad, Happy New Year. Karon ang primerong Domingo sa tuig 2026 ug atong gisaulog ang Pasko sa milabay nga tuig 2025. So we praise God sa mga
kaayo sa Ginoo nga iyang gipasinati nato sa 2025. Amen ba? Nga iyatang gi-sustain taliwala sa daghang mga pagsulay, mga trials, mga pains, and also victories, joy and sorrows mga kaigsunan, o tungod na sa grasya o ka-faithful sa Ginoo. Pero karon as we begin sa 2026, God also invites us to look beyond ourselves and beyond the year 2025. Ang unsa may most important question mga kaigsunan? The most important question is not how many parties you have attended last Christmas. Ang dili ang pangutana nga pila kanindot nga gasa imong nadawat pag Pasko. Unsay pinakalami nga pagkaon imong natilawan pag Pasko. Kundili ang importanteng pangutana is, what did we achieve last year? Okay? No. What kind of lasting legacy are we leaving for those who come after us? Unsa nga klase nga kabilin nga angay natong ikabilin sa mga nagsunod nato? Base sa atong gibasa, nagisgot ni og ligasiya. Magsige lang kog inom og tubig mga kaigsunan, kay kanang nikarat akong tunlan katong na pagkusog sa uwan niya, nagpasinguhan ko. Sa diha nga, after 10 years, 20 years, 30 years kaha, kung mamention ang imong name, unsa man kahay mahinumduman sa mga tao nimo? Ang imo kahang achievements, ang imo kahang properties and positions, ang imong kahimtang, mahinumdum kaha sila sa imuhang faith, sa imong commitment sa Ginoo, sa imong faithfulness and loyalty sa Ginoo, mahinumduman kaha nila. So, ang scripture mga kaigsunan nag-remind nato nga ang future dili lang nakabase sa unsay gusto natong kabuton, kundi nakabase sa unsay lasting legacy. So mao nang ang tema nato, leaving a lasting godly legacy for the next generation. Unsa man ning legacy? Matud pa sa Oxford Dictionary, legacy is something handed down from one generation to the next. It may include inheritance, property, or influence, or impact. But more importantly, legacy is not what you leave for people. It is what you leave in people. So unsa man ang what you leave for people, maunang na ang temporary things. These are external and temporary, like money, inheritance, properties, businesses. But something that you leave in people, these are internal and lasting things. Nagisgot ni about faith, commitment, values, and principles that is lasting. Your obedience, your trust, your faithfulness to God, maunay lasting legacy mga kaigsunan. Maghisgot ta kabahin ni Joshua, ang atong teksto, naghisgot kabahin ni Joshua og ni David. Sila mga kaigsunan, dili perpekto nga mga tao, si Joshua. Si David, perpekto ba? Dili. Pero doon na sila ay lasting
legacy nga ilang gibilin sa ilang kaliwatan. So, ang pangutana, how can we leave a lasting legacy that honors God and blesses the future generations? What can we learn from the lives of Joshua and David about leaving a legacy that honors God and blesses the next generation? Unahon nato sa kinabuhi ni Joshua. So unsa may legacy, unsa may lasting legacy ni Joshua mga kaigsunan? Si Joshua sa diha nga hapit na siyang mamatay, mihimo siya mga kaigsunan og personal declaration and decision. A legacy of personal and household commitment. Sa verse 15 sa 24 sa Joshua, miingon siya, "As for me and my house, we will serve the Lord." Para nako, ako ug ang akong pamilya, mga lagad mi sa Ginoo. Mao basab na imuhang desire sa imong kinabuhi mga igsoon? Si Joshua, siya mo'y napuli ni Moses to lead the people to the promised land. Ug unya, ang ubang mga katawhan o katigulangan nag-serve sa Diyos sa Egypt, Mesopotamia. Pero before si David namatay, iyang gi-ensure nga iyang gilid nga mga tao, iyang next generation, moalagad sa Ginoo. The word serve sa Hebrew nga pinulungan is aubad. It means to be slave or to keep in bondage. Unsa may gipasabot ana? It implies submission, complete submission under God's authority. Kung mahimo utang slave, ang maoy mag-master o magbuot nato ang atong amo. Si Joshua mahimog desisyon, personal desisyon, nga ang Dios mo'y iyahang amo. Kinsa may amo nato sa atong kinabuhi. Ang atong giila nga Lord of Lords, King of Kings, mao si Jesus Christ. Amen? So mausab na, si Joshua makaigsunan, Joshua speaks decisively and personally. He teaches us that legacy begins with personal conviction. Iyang gipakita, consistent example mga kaigsunan. Nahimo siyang maayong ihemplo iyang kinabuhi og sa iha pong spiritual leadership at home. Wala siguro niingon ang asawa ni Joshua nga, "Joshua, maayo raman ka sa gawas pero sa balay lahi lagi ka." Na kadungog ba mo ana mga kaigsunan? Nang pagwalin ako ganihang buntag ni isa og kamot akong asawa. So mga kaigsunan, si Joshua ang iyang leadership nagsugod sa balay. Amen? So nindot ni nga example mga kaigsunan. Sa ancient world, pag-adto ni Pastor Lucas sa Israel, kapuyo siya og balay sa Hudiyo nga Kristohanon. Iyang naobserbahan nga every Saturday evening, iyahang tigumon ang iyang whole family, iyang mga anak, dayon mag-recite sila sa balaod nga ilang sundon. Pagkahuman ang father, iyang i-bless ang whole family. Mauna ang ilang kultura. So, si Joshua mga kaigsunan, nahimong example. Ang ikaduha, ang ikaduha, si Joshua mahimo og legacy of godly leadership and influence. Unsa may paagi sa iyang leadership. Mingon siya makaigsunan
choose you this day whom you will serve. Iyang gipahimog desisyon ang mga tao. O tungod sa strong leadership, godly leadership ni Joshua. No, the people, Joshua's godly leadership caused people to act and decide nga miingon sila, we also will serve the Lord. Sa verse 24, we will serve the Lord our God and obey His commands. So, sama ni Joshua, dili po ta kaauhag sa uban nga tuuhin ninyong Ginoo, saligi ninyong Ginoo, sunda o alagari ang Ginoo kung wala nila makita sa atoa nga kita pod nag-serve sa Ginoo. Si Joshua, confident kay siyang makaingon nga, choose you this day whom you will serve. As for me and my house, we will serve the Lord. And Joshua left a legacy visible to the next generation. Si Josue, gusto niya nga kay hapit naman siyang mamatay, nga bisag wala na siya, ang mga batanon nga bagong tubo, bisag wala na siya, mahinomdom nga duna sila'y covenant nga gihimo para sila mihimog saad nga mo serve sa Ginoo. Maunang si Joshua naghimo og kasulatan sa ilang mga panaad og didto sa usa ka dapit diin dunay mga bato nga gihimo nilang witness sa ilahang mga saad. Aron bisag wala na sila, naara gihapon ang bato o ang bato mooy ilhanan nga kining batuha duna ni value. Wala nag-ingon si Joshua nga simbahan ninyo ning batuha kay balaan ni. Kundili ilhanan to nga duna sila'y pakigsaad nga gihimo sa Dios. So faith is preserved through intentional remembrance. What kind of faith are you modeling for your next generation? If your family followed your example, where would they end up spiritually? Kung ang imong pamilya, ang imong next generation, musunod sa imong mga lakang spiritually, asa kaha sila paingon. Is your faith visible sa ilaha? Concretely visible, not just verbal. Mauna ang gihimo ni Joshua mga kaigsunan, nga strong iyang determination nga hangtod sa iyang kamatayon, mga lagad siya sa Ginoo. Maubasab na ang imong gidesire nga magkinaunsa man ang sitwasyon, magbagyo, maglinog, naamay pagsulay, naamay gubat, basta moalagad yun ko sa Ginoo. Maubasab na imong tingwa mga kaigsunan. Ang ikaduha si David. Unsa may lasting legacy ni David? David left a lasting legacy rooted in covenant. Base aning mga teksto nga atong gibasa, naapay gisgutan diri makaigsunan sa chapter 15. Kanang word nga for the sake of David. Ang nangulo sa Juda, apo naman ni David. Pero wala magsunod sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. So imbes silutan sa Ginoo ang iyang apo ug ang iyang nasod, niingon ang Ginoo for the sake of David.
Unsa man day naa ni David nganong wala man dayon na. Doon na di ay covenant ang Ginoo ni David. So, David's legacy was not based on flawless behavior but on a heart that returned to God. Dili perfecto si David, pero sa diha nga nakasala siya, wa siya ni tago kundi ni angkon siya nga nakasala siya. A commitment to God's covenant, a desire for God's name and to endure. Sa Psalm 89 nag-reminds nato nga God's covenant with David extended far beyond David himself. So David stumbled but he repented. His descendants failed. Sama atong hari sa Huda, yet God remained faithful sa iyahang covenant. So grabe gid ang Ginoo makaigsunan basta maghisgot og covenant. Bisan og ang tao unfaithful pero kay nakahimo siya og covenant, iya gyapong tumanon. So legacy is not about never failing, it is about faithfulness over time. Like David, wala siya nagtago-tago sa iyang sala. Miangkon siya nga nakasala siya og naguol siya, nagbasol siya, naghinulsol siya og mingon siya, "Create in me a clean heart, O God." So grabe si David og bisan pa ni ana makaigsunan. Mahisama siya makaigsunan sa usa ka crack foundation sa building nga mukos ang building nga makulaps. Pero sa diha nga gi-repair na, nalig-on siya og balik. Nahinumdum ko sa among terrace og dapit sa among CR nga sa kadugay na matayan man ang mga kabilya kay dool may dagat. Nya plus linog pa. So nangaliki ang semento, nya nagtagak-tagak ang mga semento paglinog. Ingko kini padung na gyud siya ka-collapse og dili ni himuon. So si Brother Bini mo bisita sa balay, mingon siya ato ning lig-unon pastor. Kung nga ato lang ning sumpayan siya, di lang ni nato sumpayan kay ang imong gisumpayan tayaon pod, ato na lang gining kuhaon. Mao nang naa makaigsunan nga ang katong gubaon nga tiris-tiris na mong gamay, mura na pog bag-o pag-repair na lig-on. Mausad na sa kinabuhi ni David, no? David repaired his relationship with God, and future generations stood on that restored faith. Daghang mga tao maingon nga ay lisura kay pagbilin og lasting legacy, godly legacy. Oy kay pirme magud kong kasayop. Pirme magud kong makasala. God uses repentant hearts, not perfect records. Ang gitinguha sa Ginoo nga honest ra gyud ta sa atong kaugalingon. Kay namdam ko sa usa ka bag-ong magtotoo nga, pastor patabang gyud kog ampo pastor. Nga naman brad. Siya nga nabiyaan na nakong sigarilyo. Nagtinguha gyud kong mobiya aning inom kay inig adto nako sa simbahan maagian magin ako ang tindahan sa tuba. Unya inig kakita nako sa kulor sa garapon mura man gyud magneton ko. Mao nang usahay di na gyud ko kalapo sa simbahan pastor. Pero siya makaigsunan honest siya. Nga magpatabang siya sa Holy Spirit nga di siya magniton sa tuba. So, motong kita pagkahibalo siyang asawa giingnan nga are na ta mangagi sa likod. So makaigsunan kay honest man siya. Na-restore gyud ang iyang kaminyoon nga di na siya palahubog. Amen. Mainom na lang siya gamay.
So, when you fail, do you return to God or magpalayo ka sa Ginoo? What values are you intentionally passing on to your next generation or sa imong mga anak? Are you relying on God's covenant or your performances? Kaduha makaigsunan, si David left a legacy that points people to God's mercy and power. Sa di pa ta mo adto sa Mateo chapter 20, there is unang hari, kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa city. Hapit na ni si David mamatay ani. Pareha ni Joshua ba nga kanang padung nang mamatay, mag-istorya bitaw og mga pamilin-bilin. So si David, iyang giingnan ang iyang anak nga si Solomon, no? Sa diyang hapit na siya mamatay nga, iyang gipahimangnuan siya nga, hapit na ko mamatay, pag malig-on, maisugon, tumana ang pahimangno sa Ginoo nga imong Dios, sunda iyang kabubuton, tumana ang tanan niya mga sugo, ug hukom sumala sa naisulat sa balaod ni Moses. So ingon nga, amahan, nakasinati og pagdumala og nasod, og unya makaigsunan, dili pud siya perpekto, iyang gitambagan ang iyang anak nga nahimo pong hari base sa iyang kasinatian. Og nahimo siyang na gusto niya nga ang iyang pagtuo mabilin sa next generation. Dili siya gusto nga ang kahayag nga iyahang nabatunan gikan sa buhi nga Dios maawp mapaong sama sa kung kani nga rom nya ngit-ngit kung walay mga suga mas modominar ang ngit-ngit. Pero kung magsiga ang mga suga hayag, maiway ang kangit-ngit, magpabilin ang kahayag. Ingon anak pod ang atong kinabuhi. Unsa pay gihimo ni David? Verse 7. Dunganan daw natog basa ang verse 7, chapter 2 sa 1 Kings. Okay? Nag-ingon sa verse 7, giingnan niya iyang anak si Solomon, apan, pakitaig kaayo ang anak ni Barzillai. Kinsay pakitaan niya kaayo? Ang anak ni Barzillai. Nga taga Gilead, og anhi sila pakana sa imong lamisa. Kay gitagad nila ako pag-ayo sa dihang mikagyo ako aron sa paglikay sa imong igsuon nga si Absalom. So mga kaigsuonan, si David miingon sa iyang anak nga atimana. Kinsay atimanon niya? Ang kaliwat ni Barzillai. Duna po di ay laing tao nga naghimog maayong ligasiya. Nga bisag patay na ni si Barzillai, pero ang iyang legacy nagpabilin gihapon ngadto kang David. Si Barzillai mi-support ni David sa diha nga naglayas-layas ni si David sa iyang kalisod. Faithful siya sa difficult times ni David. Unya, generous siya makaigsin, iyang gigamit ang iyang wealth to meet the real needs ni David. Unya, nahimo siyang mapaubsanon o kontento tungod kay bisan siya gi-invite sa palasyo, wala gyud siya miadto. Ug unya mga kaigsunan, imbes mangayo siya personal reward, Barzillai asked David to bless Chimham na sama sa iyang anak.
So maunang mga kaigsunan, bisag wala na si Barzillai, giingnan ni David si Absalom nga pakitaig kaayo ang anak ni Barzillai nganuman dunay maayong ligasiya nga gibilin si Barzillai. So nagkutay-kutay mga kaigsunan ang mga maayong kabilin mao ni gitawag og lasting legacy mga kaigsunan. Ang mga butang mula bayra, legasiya mula bayra, pero ang lasting legacy mga kaigsunan. Makita na to hangtod bisan pa sa Mateo kaning gisgutan sa chapter 20 verse 29 to 24. Unsa may gisgutan diha? Kadto ning giayo ni Hesus nga duha ka buta. Nga pagbiya na Ginoong Hesus sa Jericho, misunod ang daghang mga tao. Og unya dunay duha ka bungol. Bungol buta. Buta di ay. Dunay duha ka buta nga pagkadungog nila nga naa si Hesus, misinggit sila. Unsa may ilahang singgit? Unsay singgit nila? Sa verse 30, misinggit sila o kaliwat ni David, kaluy in town kami. Nya kay daghang kay mga tao, gipahilom sila sa mga tao. So mingon ang mga tao nga gipagpahilom sa pagsinggit, pero unsa may gihimo sa mga buta? Verse 31. Sa diha nga gipahilom sila, misamot hinuon sila og kasaba. Ano man? Misamot manoon sila og singgit. Unsa na po'y singgit nila? Kaliwat ni David, kaluy in town kami. Unsay gihimo ni Jesus sa verse 32. Mihunong si Jesus og nangutana kanila, unsa may gusto ninyo nga akong buhaton kaninyo? Mitubag sila, Sir, gusto unta ming makakita. Verse 34, naluoy si Jesus kanila og gihikap niya ilang mata og diha-diha makakita na sila. So makaigsunan, kanang word nga for the sake of David. Ingnay mong tapad, for the sake of David. Grabe no? Kalayo na sa pila ka tuig, henerasyon. Pero ang mga tao, mga kaigsunan, labi na sa mga Hudiyo, kahibalo sila unsa ka importante ang kabinan. Tungod kay si David, adunay kabinant sa Dios ug ang Dios dunay kabinant kang David. Bisag dili sila takos. Nakaambit sila sa kaluoy, kaayo. Mao nang nakasinati sila og kaayuhan. Nagtuo sila nga ang Dios dili mamakak sa iyang saad, mao nang misalig sila sa kabinan. So ang epekto sa legacy ni David miabot hangtod pa sa pila ka kaliwatan. So kaning nga story nagpoint ni kaning kaliwat ni David, nagpoint ni Jesus Christ nga kaliwat ni David. A godly legacy always points beyond the individual to God's redemptive work. So ang pangutana mga kaigsunan natin. Does your life point others towards God's mercy? Unsa man po'y legacy kay si Jesus kaliwat ni David. Si David dunay kabinan sa Ginoo. Mangutana ta, unsa may epekto sa legacy ni David? Ang katawhan, ang mga buta, nakasinati og kaayuhan. Unya si Jesus nga kaliwat ni David, nagbilin og legacy nga bisag kita dili ta kaliwat ni David. Pero pinaagi ni Jesus
nagbilin siya legacy nga sa iyang gihimo dito sa cross sa Kalbaryo, may resulta og restoration sa atong relationship with God. May resulta og kaluwasan nga kitang makasasala, makasinati og eternal life. Atong hatagan na Ginoo sa masipang pasalamat. So does your life point others toward God's mercy? Would future generations recognize God through your faith? Is your legacy centered on God's glory or your own reputation? Mutuo tag sa dili mga kaigsunan, today, right now, you are writing a legacy. Whether you realize it or not. Posible nga maayong legasiya o di maayong legasiya nga imong gikabilin. Principles, values. Joshua left a legacy of decisive faith, commitment, trust, and loyalty to God. David left a legacy of covenant legacy. Dili sila mga perpekto mga kaigsunan. God spared, preserved, and sustained generation for David's sake. Not because David was perfect, but because his heart was loyal. His covenant was secure, and his faith pointed forward to Christ. Ang imong mga next generation, posible kaha sila moingon nga, for the sake of my grandfather, grandmother, for the sake of my family, for the sake tungod sa simbahan nga nagampo, tungod sa inahan, amahan, ate, kuya nga nagampo, nakasinati ko karon og kaayuhan sama sa mga buta for the sake of David. Mga igsoon, mo ba imong tinguha nga ang imong next generation maingon nga, for the sake of Ma'am Bing, naabli ang kanghaan sa langit. Nakasinati ko kaluwasan. For the sake of Sister Prissy, Brother Turion, or kaning mga batan-o nato, or sa tanan nga niya karon, for the sake nimo nga nagampo para sa kaluwasan, mauna ang lasting legacy. Sama ni Jesus nga nagbilin og lasting legacy. Ang witness mao ang iyang blood ug ang iyang body didto sa cross. Kon ang witness ni Joshua mao ang bato, unsa pugkahay ato ang witness nga bisag wala na ta, dunay makita ang atong generation, kani akong lolo, akong lola, grabe gid ni sila ka-committed sa Ginoo. God is calling us mga kaigsunan to live a lasting legacy that honors God and blesses our next generation. Amen? Manindog ta mga kaigsunan. This new year, dili lang bag-ong chapter sa atong kinabuhi, bag-o ning pahina sa istorya sa Dios nga isulat sa ato ang mga kinabuhi. One day, someone will stand where you once stood and walk the path you helped shape. Mo nang importante mga kaigsunan, nga karon pa lang, muhimo ka og desisyon. Choose to serve the Lord. Choose obedience. Choose to live in a way that points beyond yourself. Because the greatest legacy is not how long you live, but how faithfully you live for God. Ang question mao nga, the question remains, will your legacy honor God and bless generations to come?
Munang sa atong pagtapos karon, akong hangyoon ang pamilya kung naa mo diri. Mama, papa, anak, magtapok. Nya kung wala mo kung ikaw ra usa, kung naa kay cell group, kauban nimo. Ang imong group, pwede nimo pangitaon asa. So magtapok mo and we will pray as a family. Atong awito ning awit. As a family, we stand. As a family, we join hands together, lifting praises to the Father above, for sending His Son. We've chosen together, as a family, to serve Him forever, knowing nothing else will matter in time. We've made up our minds. Through the heat of the day, we will join in the fight, till He takes us away, till our faith becomes sight. As for me and my house, we will serve the Choose you this day. Tell me, who will you serve? Let nothing stand in your way. Give the praise He deserves. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve Him. We will serve Him. We will serve Him. For He is worthy. Serve Him. Serve Him. Yes, God. This is our desire. Serve. Tell me, who will you serve? Let nothing stand in your way. Give the praise He deserves. As for me and my house, we will serve the Lord. Ato usab kantahon as a family, kaning matinod-anon ka, sukad pa sa sinugdanan. Atong simbahon ng Dios as a family. Sukat pa sa silog tahanan, ikaw gayon matinod ang sa panahon nga kami mo sangpit sa ngalan mo. Punon mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo. Sukat pa sa sinugdahanan, ikaw gayon matinod ano. Sa panahon nga kami mo sangpit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo. Matinod anon ka sa mga pulong mo,
Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord. Ang imong saad, ang imong gihimo, dili gayud nimo bakyason. Nagiusa kami karon, ingon nga pamilya, matag pamilya ug ingon nga iglesia, Lord. Salamat sa legacy ni Jesus Christ dito sa cross. Na kami usab nakaambit sa kaayuhan, kapasayloan, restoration sa among relasyon o nag-abli sa gangaan sa langit aron kami makasinati sa kinabuhing walay katapusan. Imo Ginoo ang matag usa magbilin o kabilin nga mulungtad dili lang mga butang para sa sunod nga kaliwatan kundi pagtuo nga lig-on na nakapundar diha sa lig-on og matuod nga pundasyon nga mao si Kristo Jesus. Panalangin niya ang matag usa o Dios. Isalig kanimo tanan sa ngalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Lingkod ta mga igsoon ang iyon ako mga leaders mag-distribute sa tinapay o sakat. Samtang nagpadayon og distribute mga kaigsunan, susiho na to atong kagalingon aron mahimot ang takos pagdawat nining tinapay ug kupa. Dayon inig ka dawat na sa tanan hangyon ako si Brother Marlo Rimo mo pray sa ato ang bread, Brother Jonathan sa wine,
Napabay wala kadawat palihog isa sa kamo. Okay. Manindog ta palihog mga igsoon. Makampo ta mga kaigsunan. Lord God, dako na mong pasalamat Ginoo sa kahigayunan. Nga sa makausa, Lord, makaambit mi paghinumdum sa imong kamatayon Ginoo o sa kaluwasan nga imong gidala kanamo Lord. Amo kang ipasalamatan Ginoo sa maong kahigayunan Lord ug maong kaluwasan Ginoo. Dalaygon ka Amahan, as we partake Ginoo sa bread Ginoo nga nagsimbolo sa imuhang lawas Lord, napuno sa mga labod Ginoo, sa among pag-commemorate Ginoo sa nahitabo Lord. Amo kang gipasalamatan once again Lord. Dalaygon ka Ginoo. Amen. Alang daw na mo nga Dios ning kabuntagon, kami nagapasalamat kanimo sa imong paghatag sa imong bugtong anak Ginoong Hesus. Lord Jesus, ikaw mga pulong Lord sa Revelations chapter 5. Ikaw sila nagakanta og magbag-ong alawayton nga nagingon nga ikaw takos nga mo abli sa basahon, takos nga mo abli sa silyo. Dalaygon ka Ginoong Hesus tungod sa imong mga pag-antos dito sa cross, sa among paghandom ning kabuntagon Lord, sa imong giagian nga kapaitan Ginoo, kasakit dito sa cross, kanang pulong nga pinagi sa imong pagpagas sa dugo sa cross, daghan kang gilukat Ginoo gikan sa kasalanan ngadto sa Dios. Ug tungod dinhi Ginoo, pinagi sa imong dugo kami gihimong gihugasan among mga kasalanan. Ikaw among giday, gisimba Ginoo tungod sa imong kaayo. Lord God, pinagi sa imong dugo Ginoo, kami natabunan, imo kami gitabunan sa imong balaang dugo Lord, sa mga kasalanan Lord, pinagi sa imong hamiling nga dugo Ginoo, imo kami gitabunan Ginoo sa mga peligro Lord, sa kinabuhi Lord, sa miaging tuig, pinagi sa imong dugo Ginoo, imo kami i-guide Ginoo. Salamat Lord sa gamhanang dugo nga i-represent ining among wine Ginoo nga among pag-aambitan. Lord, sa matag adlaw sa among kinabuhi, among hinumduman Ginoo, kung giunsa mo kami pagtabon sa imong habiling nga dugo. Salamat ug dalaygon ka sa walay katapusan. Ito'y isa ang tinapay. Samtang nangaon sila, may kuha si Jesus sa pan. Salamat sa Dios, pikas-pikas ni kini og gihatag sa mga tinunan. Ug miingon siya, dawatan ninyo kini og kana. Kini mao akong lawas, dunganan na tong tinapay. Unya gikuha niya ang kupa, pasalamat sa Dios. Ug gihatag kanila, inom kamong tanan niini, siya miingon, kini mao ang akong dugo. Na nagligon sa kasabutan, ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron pagpasaylo sa mga sala. Dunganan na to ang kupa. Takos ka Ginoong pasidunggan, pasalamatan, imong dugo, imong gipaagas, pagpasaylo sa mga sala. Salamat nga pinagi sa imong mga labod. Kami nakasinati sa kaayuhan. Panalangin ang matag sa karon sa ngalan ni Jesus. Amen. Malingkod ta mga igsoon, ang Dios magpanalangin. Manindog ta mga igsoon.
Takos ka pasidunggan, balaan o gamhanan nga Dios, mamauli mi karon. Uban ang imong bendisyon, ang gugmas na mahaan, mga bugkos. Sa matag ko sa kanamo, o ang grasya ni Ginoong Hesus mo dagaya. Ang kalinaw kalipay sa balang Espiritu, masinati ang imong panalipod, kadagaya o panalangin. Ikan sa labing gagmay, hantod sa labing dagko, ang tanan magingon,